Magandang umaga po sa inyo lahat. During nung time ng Protestant Reformation noong 16th century, ay challenge si Martin Luther ang mga practices at doktrina ng Roman Catholic Church na siyang humiwalay na o lumalayo na sa pinaniniwalaan niya at pinaniniwalaan nating kakaturuan ng Kristyanidad. At yung famous act of nailing his 95 pieces to the door of Catholic Church in Wittenberg, Germany, can be seen as a metaphorical landline moment. Tinatawag niya, kinukuha niya yung atensyon ng mga tao, lalo na yung mga religious leaders sa panahon niya, upang ipakita kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung mga biblical principles sa kanyang pinaniniwalaan na maaaring kinalimutan na ng mga taong ito, especially the Roman Catholic Church. Humihiwalay na sila, ninineglect nila kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ganyan yung makikita natin dito sa series natin ng pangaral sa Book of Amos, especially in chapter 7. Dapat tatalo na tayo sa chapter 8, pero may nakita ako ditong mga principles na pwede pa nating matutunan. At nandito na tayo ngayon sa last 3 chapters ng Book of Amos. Isa ito sa mga pangitain from simula doon sa pagpapahayag hanggang sa dumating sa punto ng pangitain ng paghatol ng Diyos. At para sa mga Israelita, dahil sa paglimot nila, pagtalikod nila sa pamantayan ng salita ng Diyos at sa pamumuhay sa kasalanan. Pero sa gitna ng katiyakan ng hatol ng Diyos ay ang katiyakan ng pagtawag ng Diyos sa pagsisisi sa kasalanan. At yan ang makikita natin ngayong umaga dito sa ating teksto sa Amos chapter 7 verse 1 to 9. Kaya inaanayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at makipagbukas kayo sa akin sa aklat ni Amos. Amos chapter 7 verse 1 to 9. This is what the Lord God showed me. Behold, he was forming locusts when the latter growth was just beginning to sprout. And behold, it was the latter growth after the king's mowings. When they had finished eating the grass of the land, I said, O Lord God, please forgive. How can Jacob stand? He's so small. The Lord had relented concerning this. It shall not be, said the Lord. This is what the Lord God showed me. Behold, the Lord God was calling for judgment by fire, and it devoured the great deep and was eating up the land. Then I said, O Lord God, please cease. How can Jacob stand? He's so small. The Lord relented concerning this. This also shall not be, said the Lord God. Verse 7, this is what he showed me. Behold, the Lord was standing beside a wall built with a plumb line in his hand. And the Lord said to me, Amos, what do you see? And I said, a plumb line. Then the Lord said, Behold, I am setting a plumb line in the midst of my people Israel. I will never again pass by them. Last verse 9, and the high places of Isaac shall be made desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will rise against the house of Jeroboam with the sword. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na po tayong makaupo. At yung text natin, hina-highlights ito yung 3 visions involving natural elements. Nakita natin dyan yung locust, yung balang, yung apoy, at yung plumb line, yung panghulog. Sa Tagalog, ang tawag doon ay panghulog. Ginagamit ngayon sa mga construction. Ang tawag naman nila ngayon ay yung iba yung itsura nun sa ancient time nung panghulog nila ngayon kasi meron ng mga digital na ginagamit na panukat. At bawat disaster na yun ay representasyon ng nakaambang paghatol ng Diyos upon Israel's disobedience and sin. Yung plumb line, yung panukatayan ng Diyos ay it signifies God's standards of righteousness. Laban doon sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Dito niya sinusukat kung yung mga actions at pamumuhay bilang mga tinawag ng Diyos. And throughout the history, sinasabi ng mga scholars and theologians na iintindihan nila yung passage na ito as bilang isang panawagan ng pagsisisi sa mga tao ng Diyos. It is a warning against spiritual arrogance, pagiging arrogante, na dahil sila ay pinagpapala, dahil sila ay nakakaranas ng magandang ekonomiya sa panahon na ito, ay nagiging pabaya sila sa kanilang spiritual na klase ng pamumuhay. At ito yung china-challenge si Amos sa panahon nila, na ito, ina-address niya yung comfort zone na meron ng mga tao
sa panahon na ito. At mula doon sa speech niya ay naging pangitain na ito yung mangyayari sa kanila. At mapapansin natin dito sa mga ilang pangangaral natin, ang dami nating nakita rito babala ng Diyos sa kanila, mga panawagan na manumbalik sa Diyos, pero nanatili pa rin silang matigas at ayaw nilang sumunod, ayaw nilang tumugon sa panawagan ng Panginoon. Kaya gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga ang mensahe na ito, that the certainty of God's judgment on sin is His gracious call to true repentance. The certainty of God's judgment on sin is His gracious call to true repentance. So maaring isipin natin, nasan dun yung pagtawag ng repentance sa binasa natin text? Wala namang sinabi dyan na, bumalik kayo sa akin, magsisihin niyo yung mga kasalanan nyo. So mamaya may makikita tayo ditong mga implications saan galing yung panawagan ng pagsisisi sa kasalanan. So God's judgment is certain because He is a God of certainty. Tiyak yung paghatol ng Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng katiyakan. Tiyak yung mangyayari dahil tiyak yung hahatol. At alam natin na ang Diyos ay hindi nagbibiro lalo na sa issue ng kasalanan. No? But in spite of certain judgment, ito ay kinapapalooban ng tiyak na pagtawag ng Diyos sa pagsisisi. Ang panganib lang dito ay pag sinusubukan nating baliwalain yung panawagan ng Diyos sa pagsisisi sa kasalanan at magkamali tayo ng pag-unawa doon sa hatol ng Diyos. Baka ang iniisip natin sa ngayon ay hindi pa naman mangyayari yan. Matagal pang mangyayari yan. So, okay lang muna na mamuhay ako sa kagustuhan ko. At paulit-ulit, linggo-linggo natin sinasabi, lalo na sa mga wala pa sa Panginoong Hesus, mga bisita namin regular, ay seryosohin mo yung mga naririnig mong babala sapagkat hindi natin alam kung kailan babagsak ang hatol ng Diyos. Kaya meron tayong seryosong pagtrato sa mga naririnig nating pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat maaaring yan yung huling babala sa atin kung hindi natin siseryosohin yung mga mensahe ng salita ng Diyos. At sa kasaysayan, ipinapakita nito yung pagbagsak ng Northern Kingdom of Israel sa kamay ng Assyrians noong 722 BC. Ito ay nagsisilbing historical na paalala kung paano ang Diyos ay humahatol ayon sa kanyang justisya at ayon sa kanyang katuwiran. At yung plumb line dito ay pagbibigay na paalala sa atin na dapat natin iangkop yung ating mga buhay bilang mga mananampalataya sa pamantayan ng kanyang salita, hindi sa pamantayan ng kultura, hindi sa pamantayan ng mundo, kundi sa pamantayan ng salita ng Diyos. At ganyan ang maraming mga Kristiyano ngayon, ang sakit ng maraming Kristiyano ngayon. Imbis na iangkop nila yung buhay nila sa salita ng Diyos, yung kanilang maging pamantayan, ang nagiging pamantayan nila ay kung ano yung uso sa mundo ngayon. Kung ano yung naaangkop sa mundo ngayon, ganyan nila inaangkop yung kanilang buhay. Hindi tayo tinawag diyan para iangkop yung buhay natin sa mundong ito. Ang Kristiyano ay tinawag para iangkop yung kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo. Doon tayo tinawag, hindi natin iaangkop yung buhay natin sa mga patok, sa mga sikat na nakikita natin sa social media sa panahon natin sa ngayon. Yan ang sakit ng maraming Kristiyano, yan ang sakit ng maraming iglesia. At kung mali yung pagtingin natin sa hatol na yan ng Diyos, magkakamali tayo ng pangunawa sa salita niya. Ang line na ito ng Diyos, yung panukat na ito ng Diyos is not a tool for condemnation but a guide for correction. Nagpapakita ito ng ating kabaluktutan at doon niya tayo itinatama. Hindi natin titingnan yung salita ng Diyos na parang baliwala lang. Sinasabi ni James na pag tumingin ka sa salamin, makikita mo yung sarili mo. At kailangan mong sukatin yung sarili mo doon sa salamin. Hindi pwedeng pag nakita mo na at may mali, baliwala lang sa'yo. At malinaw, yung sinasabi ng salita ng Diyos ay salamin, ngunit dito ay ginamit bilang isang panukat. Dito natin susukatin yung klase ng pamumuhay na meron tayo. At yung plumb line na yan ay ina-expose nito yung mga misalignments sa buhay natin. Kaya doon natin iaangkop sa panukat ng Diyos yung buhay na meron tayo. Kaya hayaan yung i-address natin ngayong umaga yung dalawang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Una, the certainty of divine judgment when sin goes unaddressed. At pangalawa, the gracious call to repentance that God extends. Tingnan natin yung una. The certainty of divine judgment when sin goes unaddressed. Yung vision, yung pangitain ng balang
At yung apoy ay simbolo ng nakaambang hatol ng Diyos laban sa mga Israelita. Nakita natin yan sa verse 1 and 6. At yung balang dito ay representasyon ng pagkawasak ng yaman ng isang bansa. At sa maraming panahon sa lumang tipan, nangyayari. Siguro maisip natin ngayon, wala na naman bala ngayon kasi meron ng mga pangontra. Pinag-usapan pa namin ng asawa ko yung balang sa ngayon, parang hindi na siya masyadong nadidinig kasi meron ng mga pangontra. Sa ngayon, iba naman na nangyayari. Andiyan ang disaster, andiyan ang bagyo, andiyan ang lindol, andiyan ang mga sakuna na hindi mo inaasahan. At maaaring ganyan ang paghatol ng Diyos. Huwag nating ikumpara yung sa panahon nila dahil hindi naman yun yung, wala pa naman sigurong trend ng panahon na yun. No, wala pang, hindi pa ganun ka-advance yung technology nila para sabihin natin na maharang nila yung mga paghatol na yan ng Diyos. At yung apoy ay sumisimbolo bilang isang pagkawasak dahil sa rebellion ng mga tao sa Diyos. Alam niyo ba na itong mga balang na ito at mga apoy na ito ay common symbols of devastation in the ancient world. Ibig sabihin, ito ay normal na nangyayari, simbolo sa panahon nila. Kaya nung pinag-aaralan ko siya, oo nga, no? Parang madalas sa lumang tipan, ganyan yung makikita natin paghatol ng Diyos. Mga balang, mga salot na ginagamit ng Diyos bilang paghatol sa kanila. Pero makikita natin din yung plumb line, no, yung panukat, yung panghulog na ginamit ni Amos. Ito ay isignify nito yung katuwiran ng Diyos. Yung standard of righteousness ng Diyos. Nabanggit na naman yan si Jacob. Nung nakaraan, nabanggit natin, sinabi natin si Jacob dito ay sumisimbolo sa 2 tribo. At dahil sila yung kauna-unahang tatamaan ng hatol na ito ng Diyos. At pansinin nyo, si Amos ay 2 beses na umapila sa Diyos. 2 beses siyang nanalangin doon sa apoy at sa balang. At ang Diyos, sabi doon, God relented. Hindi itinuloy ng Diyos. Ibig bang sabihin, nagbago yung isip ng Diyos nung si Amos ay nanalangin? Hindi, meron pang isa. Yung panghuli, nung pinakita sa kanya yung pangitain ng panghulog, doon naintindihan ni Amos na ang pamantayan ng paghatol ng Diyos ay ang banal niyang katuwiran. Ang banal niyang katuwiran. It doesn't mean na hindi na natin kailangang manalangin para sa paghatol ng Diyos. Actually, kaya tayo nananalangin. Kaya natin ipinabahagi ang Ebanghelyo para hindi maranasan ng mga tao ang puot at galit ng Diyos na nakaambas sa mga taong wala pa sa Panginoong Jesucristo. Remember sa Romans chapter 1. Halos buong Romans chapter 1 to 7, 8, 9, and 10. Pagpapakita ito ng nagbubungang paghatol ng Diyos sa mga taong ayaw sumunod, ayaw makinig, tinatrato ng baliwala yung kanyang mga babala. At yan, gusto kong ipunto ngayong umaga that the certainty of God's judgment should lead us to treat our neglected sins seriously. Yung katiyakan ng paghatol ng Diyos ay dapat magtulak sa atin na itrato ng ating mga kasalanan ng seryoso. May kaseryosohan yung pagtrato sa kasalanan. Binibigyan din ito yung personal nating responsibilidad na i-address natin yung kaseryosohan ng ating mga kasalanan. Napakahirap na kung yung kasalanan meron tayo ay inaalagaan natin at pinalalaki pa. No? Ang sinasabi sa atin dito ng salita ng Diyos, i-address natin. Responsibilidad natin na i-address yung mga personal nating kasalanan sa harapan ng Diyos. Huwag nating i-trivialize yung kasalanan na ini-ignore natin ito na parang okay lang. Na iniisip siguro natin na ang Diyos naman ay mapagbiyaya at ang Diyos ay mahabagin. Tatakpan niya yung kasalanan ko kahit walang tunay na pagsisisi sa kasalanan. Hindi po ganyan ang Diyos. Yan ay maling pagkilala sa katuwiran ng Diyos. Kung iniisip mo ang Diyos ay pag-ibig, totoo yan. Tama yan, ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi natin tinatanggal ang kanyang hustisya at ang katuwiran niya kung paano niyang itatrato ang kasalanan. Huwag natin i-trivialize
Huwag natin gayahin yung mundo kung paano nila tinatrato yung kasalanan. Ang mga Kristiyano ay mayroong malalim na pagtingin sa katwiran ng Diyos at habang lumalalim yung pagtingin niya sa katwiran ng Diyos, lumalalim yung pagiging seryoso niya sa kasalanan. Lumalalim yung pagtrato niya sa anyo ng kasalanan. At kung mamimiss-apply natin yung katuruan na ito, ay maaring magdulot ito sa atin ng kaisipan na ayoko na sa Diyos, sobrang malupit ang Diyos. Maaring isipin natin na alam naman ng Diyos yung kahinaan ko eh. Alam naman ng Diyos na mahina ako, makasalanan ako. Totoo yun. Hindi naman natin tinatanggal yung kaisipan na talagang makasalanan tayo. Pero bilang mga Kristiyano, tayo ay binigyan ng biyaya ng Diyos para paglabanan ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo babagsak sa kasalanan. May tendency na mahuhulog at babagsak tayo sa kasalanan, pero hindi ibig sabihin na hayaan ka ng Diyos na manatili sa ganyang klase ng pagkahulog sa kasalanan. May biyaya ang Diyos na ibinibigay para muli kang bumangon at humarap sa pagsunod sa Diyos. God's judgment on sin is not a declaration of doom, but an invitation to repent and return to Him. Ganyan natin tingnan yung paghatol ng Diyos. Ito ay hindi deklarasyon ng pagkawasak na walang pakialam ang Diyos, kundi ito ay imbitasyon na makita mo na sa kabila na ang Diyos ay hahatol ng totoo. Totoo rin siyang tumatawag sa mga makasalanan para manumbalik sa Kanya. At yan yung gusto kong bigyan ng diin dito. Siguro familiar tayo nung nangyaring disaster noong 1986, yung Chernobyl nuclear disaster. No, at sabi ng asawa ko, nagkaroon daw pala ito ng movie. Nanganong ko lang kasi dito ay balita. So, ito ay combination ng technical flaws and operator errors during nung tinatry nila itong i-test. No, so, ang nangyari ay yung mga operators dito ay hindi nag-follow dun sa protocols. No, so, walang proper procedures, in-ignore nila yung mga safety protocols at yung iba pa nga ay hindi dumaan sa proper training. So, sa dahilanan ng pag-neglect nila doon sa mga protocols na yan, nagkaroon ng explosion of reactor number 4. Hindi sinaad sa balita kung ang sinabi doon, eksaktong 30 to 50 yung close contact na namatay. At bukod pa doon sa mga nakapaligid sa kanila, almost 300 ang sabi ng ilan. Pero makikita natin dito, in comparison, ganyan ang kasalanan. Pag hindi natin tinarato ng tama ang kasalanan, it will destroy us. Sisirain tayo ng kasalanan. Wawasakin tayo ng kasalanan pag nineglect natin yung kasalanan, pag hindi natin siya sineryoso. Katulad ng explosion, reactor number 4 na nangyari sa Ukraine, ay halos mas malala pa rito yung pwedeng mangyari sa iyo pag hindi mo tinarato ng seryoso ang kasalanan. Sinabi ni Thomas Brooks, sin so bewitches the soul, that makes the soul call evil good and good evil, bitter sweet and sweet bitter, light darkness and darkness light. Ah, souls, when you shall lie upon a dying bed and stand before a judgment seat, sin shall be unmasked, and its dress and robe shall then be taken off. Then it shall appear more vile, filthy, and terrible than hell itself. That is a sin. Ganyan ang kasalanan. It is terrible than hell itself. Isipin nyo maigi, gaano kalala, kapangit yung kasalanan, na mas malala pa sa impyerno, sabi ni Thomas Brooks. At sa libro ni John Owen, sabi niya, no, be killing sin or sin will be killing you. So, seryosohin natin yung kasalanan. Huwag natin siyang laruin. Tsaka na lang pag may panahon ako, tsaka na lang pag okay na ang lahat, tsaka ako nasiseryosohin yung kasalanan. No? Eh, pwede kanyang seryosohin. At ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Kaya hinahamon ko kayo address specific areas of neglected sin that hinder your walk with God. I-address mo yung mga specific area ng mga binabaliwala mong kasalanan na pwedeng humadlang sa'yo sa paglakad mo sa Diyos. Ignorance is not an excuse
for not addressing sin. Huwag nating sabihin na hindi ko alam yan. Wala akong planong seryosohin ang kasalanan. Sabi ni Richard Baxter, a small sin, if allowed to enter into the heart, will soon make room for a greater one. Eh kung may inaalagaan kang isa, para ka nag-aalaga ng isang hayop na pwedeng lumaki. At soon, hindi mo alam, mas malaki na pala siya sa'yo. At ang tendency niyan, sobrang mapanling lang ng kasalanan. Kung ano yung tingin ng Diyos na mabuti at masama, ang ginagawa ng kasalanan ay binabaliktad niya ito. Ginagawa niyang mabuti yung mali at pinapapangit niya yung mabuti para sa harapan ng Diyos. Kaya treat sin seriously. Don't make it a joke because God is serious about it. Seryoso ang Diyos sa kasalanan, so tratuhin natin ng seryoso ang kasalanan. Merong patalastas, merong commercial na yung ano yun, yung hindi binibaby yung yung mikrobyo, yung germs. Ay may idea yan. May katotohanan yan. Huwag mong binibaby yung kasalanan. At hindi idarating yung panahon, it will destroy. It will destroy you. Once na hindi mo tinirato ng tama yung kasalanan. At dahil dyan, sa kabila ng certain judgment ng Diyos, sa kabila niyan ay yung certain call of God to true repentance na iniaabot niya, iniaalok niya sa lahat ng taong makasalanan. Siguro iniisip lang natin, para lang sa Israel naman yan, mga tao na sila ng Diyos. O tama. Tama naman. Ina-address nito yung mga tao ng Diyos. Mga tao na sila ng Diyos. Ibig sabihin, malinaw na sa kanila kung ano yung babala ng Diyos. Malinaw na sa kanila kung ano yung pamantayan ng Diyos, pero inignore pa rin nila, nineglect nila yung malinaw na pamantayan ng katwiran ng Diyos na kung saan doon sila dapat lalakad. At ang panawagan na ito ay hindi lamang para sa mga Kristiyano na sa panahon natin ngayon. Ito ay panawagan kahit sa mga bisita natin na wala pa sa Panginoong Jesucristo. Kayo na wala pa sa kaugnayan kay Jesucristo, ito yung mangyayari. Ang lahat ng taong hindi nakaugnay sa Panginoong Jesucristo, huwag mong asahan na ililigtas ka ng Diyos sa klase ng kasalanang meron ka ngayon hanggat wala ka sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo. At dyan tayo pupunta ngayon, the gracious call to repentance that God extends. Kaya kanina binabanggit ko saan magaling yun, yung panawagan ng Diyos sa pagsisisi. Actually, yung mapagbiyayang panawagan ng Diyos dito sa kasalanan para magsisi ay evident through the dialogue between God and the prophet Amos. In verses 3 and 6, ipinakita ng Diyos kay Amos yung vision of locusts, and alam natin yung mangyayari. Wawasakin ito. Alam niyo ba na sa panahon nila, pagka ang winasak ng balang ay yung kanilang mga pananim, yaman niya ng isang bansa. 2 beses silang umaani. Yung una ay para sa kaharian, sa hari. At pangalawa ay dun sa mga nakapaligid sa kanilang mga bayan. At pag yun ay parehong nawala, yun ay pagkawasak ng yaman para sa isang nasyon sa panahon nila. Yung interaction highlights God's willingness to respond to repentance and His merciful act of nature. Ganyan tumutugon ang Diyos. Kaya dito pala makikita natin that the urgency of responding to God's call to repentance is a reminder of life's brevity. Napakaiksi ng buhay. Hindi mo alam kung kailan kakakainin ng lupa. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Kaya ang panawagan dito ay mabilisan. Kung narinig mo ngayon yung panawagan ng pagsisisi, huwag mo nang ipagpabukas. Tumunan mo yung panawagan ng Ebanghelyo. This is a reminder of the shortness of life and a reminder of certain judgment. Tiyak yung paghatol ng Diyos, pero walang katiyakan kung hanggang kailan ka nandito sa mundong to. Walang katiyakan kung hanggang kailan tayo uhugot ng huling hininga natin. Kaya pag narinig mo yung panawagan ng Diyos, tumugon ka sa tawag na ito ng Diyos. This is urgent. Do not take it for granted. Huwag mong ipagpabukas, huwag mong sabihin mamaya na lang. O tsaka na lang pagka nakapagtapos sa ako ng pag-aaral. Sa mga kabataan natin dito ngayon, huwag mong ipagpabukas.
Yung pagtawag ng Diyos sa mga may edad daw, mong isipin na may edad na ako, wala na akong pakialam dyan, naiintindihan ako ng Diyos. Hindi po. Hindi totoo yan. Ang pagtawag ng Diyos ay walang kinalaman sa edad. Hindi niya tinatawag yung mga taong espesyal lang, yung mga taong may kakayahan lang sa buhay, yung mga may taong may pangangailangan lang sa Ebanghelyo. Lahat ng tao may pangangailangan sa Ebanghelyo, bata, matanda, mayaman o mahirap. At yan, pinapakita sa atin ang salita ng Diyos. This is not a suggestion, but a critical response. Hindi kami nagbibigay dito ng suggestion, mamili ka. Hindi. Ito yung piliin mo. Ang piliin mo yung pagtugon mo sa Diyos. Tumugon ka kay Kristo. At sa ating mga Kristiyano na, this is not a religious ritual. Hindi tayo nagtitipon para lang sa mga pagrelihiyong panlabas na nakita natin sa mga nakaraan nating pangangaral. The Israelites ay punong-puno ng religious activities at sila ay pumupunta pa rin sa Bethel. Pero tinanggihan ng Diyos yung kanilang klase ng pagsamba. Even their music ay hindi tinanggap ng Diyos. Sobrang mayaman yung kanilang religious activity. Pero hindi yung sapat para tugunan yung butas na kung saan dapat ay ina-address ng mga tao ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ito na perfection yung hinihingi sa atin ng Diyos. But a heart committed to growth and repentance. Yan yung hinihingi sa atin ng Diyos kung tayo ay mga Kristiyano na. Kilala natin si John Newton noong 1772 ay naisulat na yung kantang Amazing Grace, yung isa sa pinakang sikat na himno na hanggang sa ngayon din ay marami ang nakikinabang kahit ang iglesia natin. At ang mga liriko na yan ay inspired by his own experience bilang isang wayward sailor at isang tao na nakaranas ng mapagbiyayang pagpapatawad ng Diyos. Yung forgiveness na meron siya is a mark of true repentance. Saranasan niya yung pagpapatawad ng Diyos. Alam natin kung binasa niyo yung biography ni John Newton, magugulat kayo kung paano siyang inabot ng mapagbiyayang kapatawaran ng Diyos. Ganyan tumawag ang Diyos. Hindi natin alam na yung isang taong inaakala mo na hindi aabutin ng biyaya ng Diyos ay biglang tutugon sa pagsisisi sa kasalanan. Even the story of Jonah, nung siya ay pumunta sa Nineveh, sa Jonah chapter 3, kasunod ng kanyang pagbibigay niya ng mga babala ay ang pagtugon sa pagsisisi ng mga taong ito. Ito ay isang ilustrasyon lamang na how God, kung paano nga Diyos ay tumutugon doon sa nagsisising makasalanan. Sinabi ni Thomas Watson, by delay of repentance, sin strengthens and the heart hardens. Kaya wag mo nang patumpik-tumpikin, wag mo nang patagalin. Pag tumawag ang Diyos sa pagsisihin mo yung kasalanan, ay huwag mo nang ipagpabukas, huwag mo nang i-delay yung pagsisisi. Kasi habang may karugtong pa yung quote niyang ito para daw itong isang yelo na maaaring tumigas. Kaya inahamon ko kayo to respond to God's call for repentance with urgency. Tomorrow is not guaranteed. Hindi mo alam yung mangyayari bukas. Wala tayong kaalaman, pwede tayong magplano sa mga susunod na araw, pero hindi natin tiyak kung tayo ay hihinga pa kinabukasan. Walang garantiya. Neglecting God's call to repentance leads to spiritual stubbornness and rebellion. Ganyan yung pwedeng mangyari na pag hindi ka tumugon sa panawagan ng Diyos sa pagsisisi, ay maging matigas yung puso mo. At ang panghuli ay maging rebelde ka sa harapan ng Diyos. Sa kasaysayan ng maraming Kristiyano, ganyan ang nangyari. Sila ng mga hindi tumugon, sila ng mga nag-alaga sa kasalanan, nagrebelde sila sa bandang huli sa Diyos. At sa ngayon, sila ng mga dating nagtatanggol sa Ebanghelyo, ngayon ay tumutuligsan na mismo sa dati nilang inibig, minahal at inilaga ang Ebanghelyo. Ngayon, ang ginagawa nila, kinakalaban nila ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ganyan ang ginagawa ng kasalanan. Ganyan ang ginagawa ng isang malala at inaalaga ang kasalanan. Sa Hebrews 3, chapter 3, verse 15, sabi doon, today if you hear His voice, do not harden your hearts
Pag narinig mo, huwag mo nang patigasin yung puso mo. Isa sa mga tumatak sa kasaysayan na tumugon sa panawagan ng Diyos sa pagsisisi, walang iba si St. Augustine. Alam natin na siguro yung iba sa inyo ay nakabasa na ng mga sulat niya, yung kanyang journey from a life of worldly pursuits hanggang sa ay nakaranas ng biyayang nagpapatawad mula sa Diyos. At yung kanyang pagtugon ay isang halimbawa ng isang makapangyarihang nakaranas ng conversion na mayroong tunay na pagsisisi. Pag binilikan natin itong mga taong ito sa kasaysayan, mamamangha tayo sa kanilang mga na-experience. Even the Apostle Paul, na siyang sumulat ng maraming epistle sa New Testament. Alam natin kung sino siya before. Isang tao na sa sobrang sidihin niya sa kanyang debosyon sa relihiyon, pinapatay niya yung mga Kristiyanong mananampalataya kay Kristo hanggang sa makaranas siya na nagliligtas na biyaya ng Diyos. At doon ay nakita natin kung paano yung pagsisising meron si Apostol Pablo, tayo ay nakinabang sa sulat na meron siya ngayon. At hanggang sa ngayon ay yan yung ating binabalik-balikan ng kanyang mga sulat. Kaya if you are not yet a believer in Christ, iniimbitahan ko kayo na tingnan mo yung klaseng pamumuhay ka meron ngayon ka sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Huwag mong isipin na sapat ng may relihiyon ako. Huwag mong isipin na sapat na ganito lang ako ay dadalo. Huwag tayong manatili sa ganyang klase ng kaisipan. Alamin mo yung mga bagay na kung saan misalign yung buhay mo sa harapan ng Diyos. Tukuyin mo yung mga bagay na kung saan pwedeng humadlang sa'yo para hindi ka magpatuloy sa Diyos. At para sa ating mga Kristiyano niya, it's a call to sanctification, urging us to constantly examine ourselves, confess our sins, at lumago tayo sa buhay pananampalataya. Dapat ang plan ko talaga mag-jump into chapter 8. But nakita ko rin yung mayamang hamon dito ng Diyos sa chapter 7. At dito ko nakita na tiyak yung paghatol ng Diyos. Ngunit sa katiyakan ng paghatol ng Diyos, tiyak yung pagtawag niya sa mga taong magsisisi sa kasalanan. At para sa ating mga mananampalataya na sa atin bilang isang iglesia, hinahamon tayo nito na hindi porket tayo ay aktibong dumalalo sa iglesia, ay huwag nating kalimutan na seryoso yung kasalanan sa atin at dapat nating ugaliin bilang isang Kristiyano, seryosohin natin yung kasalanan. Seryosohin natin yung pagtrato sa kasalanan. The gospel serves as the ultimate plumb line that restores our alignment with God. Ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay panukat, panghulog kung saan ibabalik dito yung mga tao niya na nagkakamali ng lakarin. Christ is our perfect plumb line. He perfectly exemplified God's righteousness. At kung meron tayong titingnan na halimbawa, ay hindi yung mga iniidolo nating artista. Ang titingnan nating halimbawa, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya'y nagpakita ng tunay na katwiran kung paanong iaangkop ang buhay sa pamantayan ng katwiran ng Diyos. Christ's redemptive work allows us to be aligned with God despite our imperfections. Hindi tayo perfecto, pero ipinakita sa atin ng Diyos na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, we can align ourselves with the Lord. Ang Diyos ay mapagbiyaya, mapagpatawad. Ang tanong ko ngayon, will you respond doon sa panawagan na ito ng Diyos sa iyo? At sa pag-awit natin, ang muli nating himno, biyaya ng Panginoon, let's heed the call urgently and faithfully. And as we navigate the brevity of life with an eternal perspective. Umawi tayo mamaya sa Diyos na tinitingnan natin yung pang hinaharap. Manalangin po tayo. Maraming Diyos, maraming salamat dahil punong-puno kami ng halimbawa, punong-puno kami ng mayaman na halimbawa sa kasulatan. Salamat sa aklat ni Amos
na sa panahon namin ngayon ay marami kaming pwedeng matutunan bilang isang iglesia, bilang individual na Kristiyano. Salamat po dahil lagi kaming napapaalalahanan na tiyak ang iyong paghahatol. Tiyak ang iyong pagtrato sapagkat seryoso ka sa pagtrato sa kasalanan. At bilang mga tao mo, dalangin namin na maging ganun din kami. Tratuhin namin ng seryoso ang kasalanan. At patuloy kami magpailalim sa pamantayan ng iyong katwiran. Tulungan mo kami, O Diyos, na tumugon kami sa panawagan ng Ebanghelyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na mamuhay sa ilalim ng Ebanghelyo. At tulungan mo kami bilang isang iglesia na mamuhay na sumasalamin sa Ebanghelyo. Dalangin ko, O Diyos, na sa aming pakikipaglaban sa kasalanan, dalangin namin ang biyaya ninyong tumatawag, dalangin namin ang biyaya ninyong nagpapalakas sa mga kahinaang meron kami, at bigyan mo kami ng puso katulad ng Panginoong Kristo na seryosong humaharap sa laban ng kasalanan. Biyayaan kami nawa ng banal na Espiritu na magtagumpay kami sa pakikipaglaban namin ito. Maraming salamat po sa malinaw na mensahe ng salita ninyo na nagbibigay sa amin ng babala, ngunit tumatawag sa amin sa biyaya. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.